God is good All the time. all the time. God is good. Jesus Christ. Almighty God. Sa Diyos po ang peace. Dito po sa patuloy nating pagbabahagi sa salita ng Diyos. Isang pagbati, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapwa manggagawa sa Panginoon sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Sa mga rehistrado at hindi rehistradong grupo. Sa mga may mabuting advokasya sa pangangaral ng salita ng Diyos, maging sa mga pagtulong. Narito po ang pakikiisa ng mga kapwa manggagawa sa Panginoon na sa tulong ng Diyos ay niloob niya na ang mga gawain sa paglilingkod sa Diyos ay itinuturo sa bawat isa sa atin upang maipamuhay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang layunin ng Diyos magitan ni Kristo ay ang iparating sa ating panahon ang katunayan ng kanyang salita na nagbibigay pag-asa sa lahat ng tao. Sa paliwanag po ni Apostol Pablo, ayon po dito sa Hebrew chapter 13 verse 21, na ito po ay binanggit po ng banal na kasulatan. Sa Hebrew chapter 13 verse 21, sabi po dito sa banal na kasulatan, sa Tagalog po, ay pakasakali nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kalawalatian magpakailanman siya nawa. Sa English Bible, make you perfect in every good work, to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Sa isa pong paliwanag ni Apostol Pablo, dito po sa kanyang sulat, at matutunghayan din po natin sa aklat ng taga-Korinto in 2 Corinthians chapter 7 verse 1, na pagkasabi po dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sabi ng talata sa Tagalog, yamang taglay natin ang mga pangako ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng Espiritu, na napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ang lahat po ay idinidiin ng banal na kasulatan na magkaroon lang ng kasakdalan ang tao kung siya ay may takot sa Diyos. At ipinaliwanag din po sa paliwanag kanina ni Apostol Pablo, malinaw po sa kanyang pagkapaliwanag mula sa kanyang panahon maging sa panahon natin, na itinuturo din po niya mula sa taga-Korinto ang tungkol sa ating Panginoon Jesucristo, at maging sa taga-Hebrew ay kanya din pong sinulat, make you perfect in every good works, to do His will. So ang pag-aaral po sa kasakdalan at maging sa kabanalan, na ang kabanalan kinakailangan po pasakdalin pa, na ang pagsakdal ng isang tao
na upang siya ay mayroong takot sa Diyos, kinakailangan may pamuhay niya ang kabanalan, na ang kabanalan ay pakasakdalin pa. Meron tayong isang titingnan po sa banal na kasulatan. Nakikita natin sa madalas po nating pinag-aaralan at binabasa sa aklat po ng Mateo chapter 28 verse 1. At dito po sa talatang ito, mababasa natin sa verse 1, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoroon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang nibe. At sa takot sa kanya ay nagsipaginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag po kayong mga takot sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya ay wala rito sapagkat siya ay nagbangon. Ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang bagong kinalagyan ng Panginoon. Sa talata pong 1 hanggang verse 8 na pinasa po natin, meron pong paglilinaw dito at pinatunayan up to the verse 8, yung katunayan na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Na ang sinabi dito sa English Bible, in the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week. Ang competition po na ipinakita dito, lalo na po sa mga nag-aaral at yung mga followers in God through Jesus Christ in every churches, subukan ninyong magbasa ng Biblia sa simpleng English po at Tagalog, maging sa NIV Bible or King James Bible na hawak ninyo. Sikapin nyo po sapagkat may aral sa Biblia na merong naunang nahuli at merong nahuli na nauna. At ito po ang panganib sa time natin na kahit pastor ka, matagal ka na naglilingkod sa Diyos, may possibility na posibleng mahuli ka na kahit nauna ka, na yung itong mga nauna, meron ding possibility na mahuli. At dito po sa talatang ito, hinihikayat lahat ng tao na aralin ito, English, Tagalog, Bisaya, sapagkat ang pagdidiin dito, in the end of the Sabbath, as it began the dawn towards the first day of the week. Ang aral po dito sa atin pong kinagisnan na pagkaunawa, at alam po ng buong daigdig ito, na ang ikapitong Sabat na siyang ginagampanan ng una nating mga ninuno, na ito po ay Sabado. At pag kinabukasan po, kailangan ang bangkay ay tanggalin at mapatunayan na siya ay nabuhay na maguli, sapagkat nung Sabado na yung araw na yon, sa computation ng Biblia na halos magkadikit ng buong araw, na kailangan ang bangkay tanggalin sa cross at mailagay sa libingan bago po sasapit ang alas 6 ng hapon. Ngayon, ang instructions based on the law, kailangan yung mga Jew na mga soldier, gagawin nila yun sapagkat ayon sa batas, pagdating ng 6 p.m., hindi po pwede na paglampas nun, pagpasok ng provisions ng mga Hudyo ng Israel, na sila po ay lalabag sa batas, walang gagawin anong batas. Hindi pwedeng magpaningas ng apoy, hindi pwedeng
gagawa, hindi pwedeng magtrabaho. Sa ilalim ng batas sa panahon yun ay napaka-stricto. At ngayon, ipinakita po na sa pagkinabukasan, pumaroon si Maria Magdalena, tiningnan po ang libingan. Pagdating po doon, hindi na nila nakita ang bangkay. Ang first day of the week na tinutukoy po, ibig sabihin sa pagtatapos ng 7th day. Sa pagtatapos ng 7th day, based on the scriptures sa Genesis, ang pagtawag ng Diyos sa bawat araw mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw, hindi niya nilagyan ng pangalan ng araw. Sa time natin, niloob ng Diyos at meron siyang permissive will sa mga tao in every nations na ang bawat araw ay lalagyan po ng pangalan. Based on the history, sa mga doctorate of the Bible, alam nila yan, sino po na mga matatalinong tao nagbuo nito upang pangalanan at i-introduce sa buong daigdig na itong mga araw na ito na ang tawagin ng first day of the week ay Lunes, na ang tawagin ng 7th day of the week ay Sabado. Na pagdating sa Labor Day from Monday up to Friday, ang 7 days noon ay Sunday. Na ang kalahati noon ng 7 days walang iba ay Wibis. Na pagdating sa religious group, i-declare widely from Sunday up to the Saturday na ang kalahati po ng isang linggo noon ay Wednesday under the prophecy of Daniel chapter 9 verse 27. And that is a biblical declaration based on the scripture na ang Sunday po, we are not admitted na ito po ay first day of the week na dineclare sa ating panahon. Bakit ko po sinasabi ito? Hindi ko po ito tinuturo at sinishare sa inyo para po pahangain ang nag-celebrate ng Sunday. Actually, I live this word and I live this understanding hindi lang sa aking paningin, hindi lang sa sumasama ako sa isang samahan, kundi ipinamuhay ito at pinatunayan ng Diyos magitan ni Kristo na itong pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Ang mga witness po in almost 500 person, naging ang mga babae, na pagdating sa dispensation of time, lahat ng mga border na nilagay po from 15th, 21st century, organizations, lahat ng mga sistema ng kaayusan na kinikilala ng daigdig na ito, na pagdating sa Spirit Dispensation, walang ibang makapagpaliwanag, makapagtuturo, liban sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya sinabi ng Scripture kanina, ang mga banal ay kailangan pakasakdalin pa. Ibig sabihin, if we declare first day of the week, unang batayan po ng tao, ng mga Kristiyano, walang iba ang banal na kasulatan. Ngayon, itong banal na kasulatan na nagtuturo sa ating panahon, inilinaw ang Scripture, English at Tagalog, na itong first day of the week ay sa pagtatapos ng Sabat. Na pag kinabukasan po, tinawag siyang first day of the week sapagkat ang pinag-uusapan dito yung weekly competition or weekly activities na pag-resurrect ni Jesus Christ, hindi siya na-resurrect sa 7th day, kundi sa first day of the week. Kaya po, ang revelation, ang understanding, ang pamumuhay ng isang tao, hindi lang siya magpakabanal na naniwala siya ang Biblia ay salita ng Diyos at siya ay kabilang sa mga samahan na talagang nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos, na siya ang paraan ng Diyos upang maging banal ng isang tao. Ngunit, sa kanyang paglilingkod, kinakailangan ang declaration ng first day of the week ay biblical, nakita kay Kristo, pinamuhay ng mga believers in Christ, na kapag siya po ay naniwala sa eksaktong first day of the week, makikita sa kanyang pananalita, makikita sa kanyang pag-iisip, makikita sa kanyang pag-ugali, ang resurrection ni Jesus Christ sa time natin sapagkat kapag siya'y banal, pakasakdalin pa ang kanyang kabanalan. Okay.
patuloy nating titingnan kung paano ni-reconcile ni Apostol Pablo ang tungkol po dito, sapagkat hindi pwede po na by feelings tayo ay susunod sa Diyos, kundi to live the Word of God. Okay. Sa paliwanag niya dito, sa dalawang pinangkitan natin sa Hebrew chapter 13, also 2 Corinthians chapter 7 verse 1, meron pong ipinakita si Paul sa kanyang time, kaya makikita natin sa kanyang pong paliwanag bilang mga believers in God through Jesus Christ, na tayo ay talagang binigyan ng pananampalataya ng Diyos, na talagang ang Panginoon ay nabuhay na maguli. At ang sabi po niya dito sa Colossus chapter 1, verse 21. Dito po sa versikulong ito ay kabilang po tayo sa tulong ng Diyos sa paglilikat nito, sa pagpapaliwanag, ang tungkol po sa napakahalagang dumating sa ating panahon ng Biblia, kung ito nga ay pinamuhay ng Diyos. Okay. Sa Colossus chapter 1, verse 21, at kayo, ng nakaraang panahon, ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Anong sabi ng Scripture? And you, that were sometimes alienated and enemies in your mind, by weak works, yet now hath he reconciled. Sa 22, in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Sa Tagalog, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang religion, organizations, any groups sa time natin, ang pinag-uusapan ngayon actually, ang kabanalan, na bawat banal sa panahon po natin, bawat paglilingkod, bawat selebrasyon ng bawat churches, ito ay pakasagdalin pa ng Diyos. Ang sabi sa verse 23, babasahin ko po sa Tagalog. Kung tunay na kayo'y mamalagi sa pananampalataya, na nababaon at makitibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. So, malinaw po sa mga nagsusuri. Si Pablo, si Paul, na ginawa pong ministro ng Diyos, na dito po sa silong ng langit, in how many preachers, pastors and bishops? Thousands or hundreds of pastors and bishops. Ang sinabi po ni Pablo na kailangan po di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. Sinong nangaral? Na ipinangangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, that we have north, south, east, west. We have local, international. Pinangangaral po ang tungkol sa Ebanghelyo. At isa si Apostol Pablo, ginawang pinaka-leader na ministro upang turuan lahat ng mga churches sa buong daigdig na hindi lang manatili sa isang kabanalan, kundi pakasakdalin pa ito. Ano ibig sabihin? Hindi lang na nag-declare, naniwala tayo na ang araw na ito ay first day of the week, kundi titiyakin natin kung saan galing at sino nag-declare. Ito by biblical o hindi, ang first day of the week na paniwalaan natin ang linggo ay first day of the week. Sapagkat ang banal ay kailangan pa pong pakasakdalin. So hindi sapat po ang pamumuhay na may kabanalan, ngunit
higit na sapat na ang paglilingkod ng isang tao sa Diyos ay pakasakdalin pa ito sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang aral sa salita ng Diyos. Ngayon, pag pinag-uusapan po ang pagdating ng Biblia sa bansa natin, alam natin from 1521 century, tayo po ay nadatnan ng banal na kasulatan. Sabihin na lang po natin sapagkat ito ang mga time na dumating sa ating panahon. The word Darius refers to the change root in the personal character of the sinner who ceases to be. The sinner who ceases to be an enemy to God by weak works. So from 1521 century, makikita natin sa Scripture na tayo, maging ang mga ninuno natin, ay nagkasala laban sa Diyos. Kayo'y manumbalik sa akin sapagkat tayo ay naligaw mula pa sa ating mga ninuno. Ibig sabihin, yung bawat tao, bawat pag-uugali, bawat pagkakasala ng bawat tao, ito po ay naituring na kalaban sila ng Diyos. Ang sabi pa dito sa paliwanag po ng ating kaibigan, and yields up to him his full confidence and love in. Yung paliwanag po, the apostles beseeches the Corinthians to be reconciled to God, na bilang si Paul ay ministro sa Hintil, na ito po ay ipinaliwanag sa ating panahon na tungkol po sa kanyang paliwanag in verse 22. Babalikan natin yung verse 22 sa kanyang pong paliwanag. Sabi niya, in the body of his flesh, through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Yung salita pong sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Pag pinag-uusapan po ang one husband and one wife, ang tao, kinakailangan pakasakdalin siya tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis. Ang mga tao, hanggang sa time natin, nanatili sa kasalanan, na kahit naglilingkod sa Diyos, na ang mga ito kailangan pakasakdalin pa rin, na kung mayroong pagkakasala ang tao laban sa Diyos, mula nung sila'y nagkasala hanggang sa kasalukuyan, magkakaroon sila ng kaisipan na iharap ang kanilang sarili na banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. During in every fellowship, iniisip natin na yun lang ang time na haharap ako sa Panginoon. Kaya po, merong once a week fellowship, merong twice a week fellowship, but sometimes na ibibigay lang ng tao ang paglilingkod sa Diyos perfectly during the time of fellowship, but after the fellowship, balik na naman sa dati. So pag tinanong mo, are you a born again? Amen. Naglilingkod kayo sa Diyos? Amen. How many hundreds and thousands followers in Christ in your group? We have millions. So pag tinanong mo, kailan ang first day of the week na inyong fellowship? Sunday. Bakit Sunday? Biblical ba yan? Ang sagot ng mga pastors and bishop, huwag na natin questionin, basta sumunod na lang tayo. Para sa akin po, hindi ako komportable. Bakit? My personal opinion. Although ang pangalan ko hindi nakasulat sa Biblia, ang pangalan nyo rin hindi nakasulat sa Biblia. Based on Romans chapter 11 verse 29, ang kaloob ay hindi nagbabago. Si Paul, physically, wala na sa ating paningin. But spiritually, si Paul po ay nasa harapan natin. At si Paul
ay namuhay at ginawa ni Paul ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Na kahit si Paul ay tent maker, kilala siya dati na isang graduate ng matataas na university sa pag-aaral tungkol sa kautusan. At si Paul, hindi niya alintana na pinipersikit siya ng dati siyang mga kasama na kahit kaharap niya ang gobernador, iisa ang kanyang paliwanag. Kaharap niya si Agrippa, Haring Agrippa, iisa ang kanyang paliwanag. At sa takot ni Felix na gobernador, maging si Agrippa, dahil naghahabol si Pablo hanggang kay Cesar, hanggang sa Roma, pinagbibigyan si Paul. At yung travel nilang yon, pinakita ng Diyos sa buhay ni Paul ang mga bagay na imposible. At nakita ng mga tao na walang alam sa aral ng Diyos kay Paul ang katunayan na si Paul ay tunay na lingkod ng Diyos. Ngayon sa time natin, how many leaders in our time, pastors and bishops? How many thousands bishop in our time under the organizations of this world? Yes. And we agree sa lahat po ng mga bishop na talagang mga lingkod ng Diyos. Pero ini-encourage ko kayo to study this declaration in our time under Matthew chapter 28 verse 1. Is it a biblical or not? Ang kabanalan kailangan pakasakdalin ba? At ito po sinisikap ng maraming tao. At dahil sa pagkainip ng marami, lahat nagkasala, walang matuwid. Pati mga pastor ngayon, hindi na ma-clean. Halos lahat ngayon, umaasa na lang na may fellowship, may gawain ng Panginoon, pero hindi ma-clean na sila ay namuhay sa kabanalan. Masarap sabihin, kami po ay naglilingkod na sa Diyos. Inside of the church, makikita mo ang simplicity ng isang Christian. But outside of the church, hindi mo makikita ang implementation ng kasakdalan. Ipinakita po dito sa Scripture in terms of reconciliation. Ang pagkabanggit sa 2 Corinthians chapter 5, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20, ipinakita niya dito, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Okay. Sa time natin, if we talk leader, servants of the Lord, Christian, pastors, kapag hinahanap natin ang pangalan nila, maging sa time natin, after Paul, wala na nakasingit na ibang pangalan. Liban sa mga katimbang ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Ang sugo ng Diyos, bit-bit dala nila ang pangalang Kristo. Christ means anointed one, the holy one, and the image one. Si Kristo ba at yung mga tao iisa? Ang sagot ng marami, si Kristo yun iba po tayo. Okay. Now, by spiritual connection, through Jesus Christ, iko-connect sila kay Abraham na maging tagapagmana ayon sa pangako na ang hinahabol lang ng tao mana pero ayaw magpakasakdal. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. What is the meaning of Christ? Christ is the anointed one, the image one, and the holy one. Wala nang holy to. Wala nang image to. Amen. Wala nang Christ to. Kundi holy one, the image one, and the anointed one. Sa kalagayang physical, wala na si Christ. Ngunit sa kalagayang spiritual, nabuhay siya at mabuhay ang kanyang espiritu kapag mananahan sa isang katawan na ang katawang ito ay gagawing banal at pakasakdalin pa. Na ang katawang ito naniwalang si Kristo ay nabuhay na maguli, ang katawang ito namuhay ayon sa salita ng Diyos, na ang katawang ito susunod sa tamang first day of the week
hindi sa traditions of man, kundi sa pagkabuhay na manghuli, sa competition na ibinigay ng propeta, walang iba, si Propeta Daniel. Si Daniel sa kanagayang espiritu, buhay siya sa atin, ngunit sa pisikal makikita sa katawan ng isang tao. At ipinakita po dito sa pagdiliin ni Apostol Pablo, in verse 21, yung hindi na kilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanyang katwiran ng Diyos. So pinagkakasundo dito, lahat ng tao, babae at lalaki, mayamat mahirap, may sakit sa wala, ang tungkol kay Kristo, na ang purpose ng bakit ang tao lumakad ayon sa lakad ni Kristo, na itong kabanalan na ito yung paglilingkod natin sa Diyos, pagsunod sa aral ng Diyos, kundi pakasakdalin pa. Ibig sabihin, ang once a week na paglilingkod ng tao sa Diyos in terms of 7th day or first day of the week, hindi pa sapat yun. Kundi ang kasapatan noon, ang pagsunod sa oras, ang pagsunod sa araw, ang pagsunod sa tinakda ng Diyos, na eksaktong 7th day, eksaktong first day of the week, ito po ay hindi makikita doon sa Holy Two and the Image Two and the Unwanted Two. Kundi doon lang po sa Holy One and the Image One and the Unwanted One. Doon makikita ang eksaktong 7th day of the week at ang first day of the week. Ngayon, sa katunayan po, dito po sa binasa natin, to lay aside their enmity and yields up to Him His full confidence and love. So, sa reconciliation, implementation ng pag-ibig ng Diyos, na actually wala nang dapat na debate at kayabangan, sapagkat through Jesus Christ, from God Almighty, through Jesus Christ, by His image, by His anointed one, bago lumitaw po yung larawan ng Diyos, lahat po ay meron ng propesya. Lahat ng binanggit po natin. Before Christ, may mga propesya na po, kaya hindi na kailangan maglagay tayo ng panibagong propeta para po mag-prophesy up to the kingship time of our Lord Jesus Christ. Kaya naghahanap po ako ng dati ng talagang masabi nating sino ba ang propeta, sapagkat kailangan po sa Biblia na kumpleto po yung kaloob ng Diyos. May propeta sa iglesia, may apostol sa iglesia, may teacher, may evangelizer, may apostle, di ba? May guro. Oh, may propeta, may pastor, may guro, may evangelist. So yung lima na yan kailangan meron sa church. Ngayon, pag pastor lang, nasaan yung propeta nyo? Nasaan yung apostol nyo? So kailangan yung lima. Inahanap ko pa itong lima na ito kung saan. Ngayon, kumpleto na po ang buong daigdig. Actually, meron nang nagpakilalang pastor, meron nagpakilalang propeta, meron nagpakilalang evangelist, meron nagpakilalang guro, o meron nagpakilalang apostol. O di kumpleto ng buong daigdig. Ang tanong, bakit hindi ma-edify ang body? That most in our time, in every churches, napasunod sa first day of the declaration na hindi biblical. So hindi pa ma-edify, hindi ito totoong mga fivefold ministry. E sabi ko, loobin ng Diyos na tulungan ang buong mundo na magising sa katotohanan ito. Sapagkat actually ang mga kaloob kompleto na. Kaya hindi ako nag-declare sa sarili ko kung ano ang posisyon. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano po, sapagkat si Paul ginamit ng Diyos bilang ministro tungkol sa Ebanghelyo at ituro sa ating panahon na mula sa Diyos hanggang kay Kristo hanggang sa panahon natin. Okay, tuloy natin kung paano po inayos ng Diyos lahat ito, pinagkasundo lahat ito sa ating panahon sa pamagitan ni Kristo. Bago si Kristo, meron na pong mga propesya. Okay, ano pong propesya ni Propeta Ezekiel dito? Sapagkat sa Biblia po tayo bumabase at loobin ng Diyos talagang may pamuhay ito. Okay, chapter 45
verse 15. Ang sabi po sa banal na kasulatan, tingnan natin sa Tagalog. At isang batang tupa sa kawan, verse 15 in chapter 45. Mula sa 200 na mula sa matabang pastulan ng Israel na pinakahandog na harina at pinakahandog na susunugin at pinakahandog tungkol sa kapayapaan upang ipagtubos sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. So dito po, malinaw, pag pinag-uusapan yung paghahandog sa Diyos, malinaw po ang talagang sa Old Testament, talagang hindi tayo laban dito sapagkat Scripture. Okay. With God, through Jesus Christ, na itong pagkasulat na ito up to verse 16, buong bayan ng lupain ay magbibigay ng alay na ito sa prinsipe sa Israel. So declared po yan. Sa Tagalog uli, sa sunod na verses, ang sabi dito, at magiging tungkulin ng prinsipe na magbigay ng mga handog na susunugin at ng mga handog na harina at ng mga inuming handog sa mga kapistahan at sa mga bagong buwan at sa mga sabat, sa lahat ng takdang kapistahan ng sambahayan ni Israel. Siya'y maghanda ng handog dahil sa kasalan at ng handog na harina at ng handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan upang ipagtubos sa sambahayan ni Israel. Halos lahat po binanggit dito. And we agree, lahat ng ito ay ginagampanan at naabutan natin at inisip natin actually from God through Jesus Christ, na pagdating sa ating panahon, ito po ay nireconcile lahat ito sa pamamagitan ng mga propeta hanggang kay Apostol Pablo hanggang sa time natin. Ngayon, pagdating po kay propeta Daniel, ang tungkol din po dito para po maging malinaw sa mga nagsusuri at mga interesado na maintindihan mabuti ito na hindi lang sa pakiramdam kundi nababasa natin ang katunayan na meron talagang ginawa ang Diyos before Christ tungkol sa pakikipagkasundo na ito, na ang lahat ng tao ay hinikayat na maglingkod sa Diyos at kilalanin si Kristo bilang Savior, hindi lang propeta, kundi Savior. Okay. Sa Daniel chapter 9, mababasa po natin ang pagkasulat po dito sa verse 24. Sa verse 24, sa English Bible, 70 weeks are determined upon the people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sin and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. So dito po, kaiba yung paliwanag ni Propeta Daniel from God through Jesus Christ, that before Christ, ang propesya, inididiin na po na pag binilang mo yung 70 weeks, yung 490, okay? Yung 70 weeks, walang ibinigay, kundi sa time ng Pentecostes, 49 days, 7 weeks, na pag kinabukasan ay 50 days. Na yung 50 days or 50 weeks from the Old Testament, sa tinatawag po yung Jubilee, na kung merong kang utang, merong kang pagkakasala, merong kang pagkukulang, ang tao laban sa Diyos o tao sa kapwa-tao, nagkakasala man, nagkulang, nagkakamali man, pagdating ng 50 years, absuelto na po siya sa kanyang kasalanan, sa kanyang pagkukulang sa mga nasangla, yung gamit, yung property, ibabalik ng isang tao doon sa mismong mayari. Sa time natin, sa time ng mga apostol, ipinakita po ang Pentecost time
na nung dumating at bumaba ang kapangyarihan ng Diyos magitan ng Espiritu, nabago ang kanilang kaisipan, nabuksan ang kanilang kaisipan, at namuhay na sila hindi sa old life, kundi sa buhay, sa panibagong buhay, sa paglilingkod. Sapagkat sa time ng Pentecost, sa panahon ng mga apostol na mayroong 120, sa panahon natin, kapag ang tao, ang church, from God, through Jesus Christ, pag binabaan siya ng kapangyarihan ng Diyos, makita ng Espiritu, ang kanyang sasabihin hindi na worldly, ang kanyang sasabihin hindi niya materialistic, ang kanyang sasabihin puro na sa paglilingkod sa Diyos, kalakasan, katuwiran, kasaganaan ng espiritual na paglilingkod sa Panginoon. Kailanman hindi siya nangihina sa namang bagay na kakulangan ng daigdig na ito. Dahil si Pedro nung tumayo sa harapan ng mga Israelita, ng mga Diyo, nagsasabi niya, sinabi niya ang katotohanan na itong pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo on the first day of the week, sinabi niya lahat yun na itong ginawa niyo sa Kanya, na itong ginawa niyo ay isang lapastangan na pagkagawa sa Kanya. Sa panahon natin, sa paglilingkod natin sa Diyos, itong first day of the week na pinagsama-sama natin, bagamat maganda ang araw ng linggo ay weekend po yan sa religious group at time para po magsamba sa Panginoon. Ngunit marami pong hindi na nagsasamba at pumasok sa simbahan during the time of fellowship, especially the Sunday. Ngayon, sino mang makapagsabi 100% ang lahat ng tao na sa simbahan every Sunday. Wala din makapagsabi na 100% ang tao ay nasa simbahan every Wednesday or every Thursday. From Monday up to Sunday, walang makapagsabi. Sapagkat ang time natin, time of evil time. Ngunit, kung ang time ko at ang time ninyo at nasa time ng paglilingkod sa Diyos, anong favor ng Diyos binigay sa inyo at sa akin, gagawin natin, gagamitin natin, hindi lang sa pagiging banal, kundi pakasagdalin ang bawat gagawin ng bawat isa. Ang ipinakita po ng Scripture, in 490 days, sa 70 weeks, dito po sa chapter 9 ng Daniel, pinatitigil po lahat to finish the transgression. So through Jesus Christ, nung tumanggap ang mga apostol ng kapangyarihan sa panahon po ng Pentecostes, tinapos po ang pagsalangsang nila sa Diyos. Ang church that must be received this power of Pentecost also in our time, not only by hearing, not only by attending the fellowship, but also we need to receive the power of the Holy Spirit from God through Jesus Christ. Ang pagsiserve sa Panginoon po, mga kapatid, hindi po basta-basta. Hindi po by hour to meditating your ministry na mag-grow up. Hindi lang po by 24 hours to meditate paano mo mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po by, okay, kaya natin yan. Okay, madali lang yan. Hindi po ganun. We are worshiping and serving to our God Almighty, which is the Supreme God. Ngayon, ang ibinigay ng Diyos sa time natin ay isang opportunity para sa isang tao kung siya makipagkasundo sa Diyos kung ayaw. At ito ang pagkakataon ng katulad natin na dati ay makasalanan sa paningin ng Diyos. At yung mga kumakapit sa pag-aaral sa salita ng Diyos, yes, salamat sa Panginoon. Ngayon, pinaiingat po itong mga banal na baga hanggang kabanalan lang ang habol, kundi ang kasagdalan, hindi. Kaya sa time ni Paul, hindi sapat na ang kanya pong pagiging graduate sa University ni Gamaliel. At nung lumabas siya sa sistema ng kanyang kinagisnan, hinarap ni Paul lahat yun hanggang sa kanyang kamatayan. Sa time natin, kapag gutom na po ang pinag-uusapan,
kapag hirap na po ang pag-uusapan, kapag kakapusan na po ang pag-uusapan, kapag pera na pong pinag-uusapan, marami na pong magkakanulok sa Diyos. Walang pakialam sa kasakdalang aral sa paglilingkod sa Diyos. Ang importante, may laman ang bulsa, may laman ang wallet. Importante makakain ng family, importante makakain ng mga anak. Wala nang concern sa kasakdalan na itinakda ng Diyos pamagitan ni Kristo. Pati ang mga hirang madadaya din. Ngunit ang hirang na katunayan sa time natin, walang iba ang ating Panginoon si Kristo, kailanman hindi siya madaya. Ibig sabihin, if there is Christ in our time to reconcile everything, bodily, spiritual, and physical, material, financial. Ibig sabihin, kung nagawa ni Kristo, walang imposibleng magawa din sa ating panahon. Ngayon, kung leader ka ng iyong church, huwag mong hintayin na maghihintay ka ng advisor mo, ng mga advisor mo, mga lasinggo. Mga advisor mo, may mga bisyo. Mga advisor mo, hindi mo alam kung ano po ang kinatatayuan mo. One day after 5 years, 6 years, 10 years, mababago ang iyong standing, mababago ang iyong declaration. Dahil ang priority, yung volume ng mga advisor na hindi naman lumalakad ayon sa aral ng Diyos. Yes, may kabanalan, ngunit kailangan pakasakdalin pa. Kaya sa time natin, ang pinaka-advisor, walang iba, ang banal na Espiritu. Huwag nating ipilit na mag-advise tayo na mula sa ating sarili na ito po ay mag-create ng argumentation and division. Huwag nating ipilit yun. It's not come from the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu nag-reconcile sa lahat ng bagay. Yes, pinatay si Paul hanggang Roma. Sa time natin, the ministry of reconciliation, nawari ang Diyos na mamanig sa mga apostol at maging sa time natin na atin pong tinatanong sa buong daigdig, lahat ng nag-aaral, lahat ng mga Bible school graduate, study Matthew chapter 28 verse 1. How many followers in your church? Hundreds and thousands. Study from God through Jesus Christ up to in our time. Pagdating ni Pablo, ni Apostol Pablo, ito po ang kanyang paliwanag at bilang katunayan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Bilang katunayan po sa kanyang paliwanag dito. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Sabi niya dito, datapwat ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos. Okay? Lahat ng bagay ay pawang sa Diyos. Okay? Pagkain, pananamit, pangangailangan, lahat ng bagay na inisip mong bagay sa mundong ito ay sa Diyos. Ibig sabihin, walang sino mang may-ari. Pag ikaw leader ng church, ano ang property meron ka, anong volume ng mga members na meron ka, hindi yan sa'yo, sa Diyos yan. Pag ikaw isang leader ng church, nagpatayo ka ng building, nagpatayo ka ng condominium, nagpatayo ka ng malawakang lugar para sa nasasakupan, hindi yan sa'yo kundi sa Diyos. Okay, para magkaintindihan po tayo. Hindi po yan sa tao kundi sa Diyos. Okay. Ngayon, itong sa Diyos na ito, na binigay sa'yo, binigay sa akin, ang sabi niya dito, datapwat ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Amen. Heaven, earth, under the earth, lahat ng bagay sa daigdig nito ay pag-aari ay Diyos. Ang trabaho ng mga apostol to reconcile everything na lahat ng nasayod sa akin, ang may-ari niyan ay Diyos. Kung nasa iyo at nasa akin, ang may-ari niyan ay Diyos. Hindi na ako mag-iisip kung sinong may-ari. Sapagkat ang may-ari niyan ay Diyos. Amen.
Sabi ng verse 19, to wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not inputting, okay? The reconciling the world into Himself, not inputting their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Ang linaw po, mga kapatid, sa bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan. So pag inaral mo ang sanlibutan, worldly, earthly system, as in sanlibutan, sinners, makasalanan, ito po'y pinagkasundo ng Diyos. Okay? Na ang Diyos kay Kristo ay pinagkapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ang sanlibutan, ang mga tao, pinagkasundo ng Diyos magitan ni Kristo. Na itong mga bagay sa daigdig na ito, na pag-aari mo at pag-aari ko, kapag ginamit sa paglilingkod sa Diyos, hindi na po dapat ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. As the ministry of reconciliation, never at hindi na dapat mag-iisip tayo ng mga kaisipang kasamaan laban sa sinumang tao. Yung church na ito sa Panginoon, yung church na ito sa Panginoon, yung church na ito sa Panginoon. The followers of the church, ang bagay na sa Kanya, ang bagay na sa akin, ang may-ari Diyos. Lahat yun pinagkasundo ng Panginoon to fulfill the things come through Jesus Christ, material, spiritual, physical, and financial. Lahat po inahanda ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng verse 20, now then we are ambassadors for Christ, as taught God did beseech you by us, we pray you in Christ, still be reconciled to God. Diyos ang nag-reconcile. Dahil ang Diyos ay pawang namamanig sa mga apostol at sa time natin nireconcile ng Diyos. And therefore, we are preaching about perfect first day of the week, perfect Sabbath of Christ, sapagkat ang Diyos namamanig kay Paul at tinuro sa atin and supposedly sa Pentecost time, nung bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng dilang apoy sa mga apostol, sila po ay nabago ang kanilang mentality, ang understanding nila laban sa sanlibutan. At nakita nila ang pag-reconcile ng Diyos magitan ng kanilang mga karunungan, na-reconcile nila ang iba't ibang mga Hudyo, ang ibang mga Grego, ang ibang mga believers in Christ, na sa time nila halos mayroong 3,000 katao na bautismuhan. At alam nating mga pastor yan dahil tayo nang pabasa po ng Biblia. Tayong mga followers in Christ and every members in every churches, magbasa din po tayo. Sapagkat doon natin makikita po yung katunayan ng paglilingkod natin at pakikinig sa aral ng Diyos, na yung sinabi ng pastor na ito, ng servants na ito, ay talagang biblical. At ipinakita po sa time natin na merong masama, magpakasama. Merong matuwid, magpakatuwid. Merong banal, magpakabanal. Merong liko, magpakaliko. Amen. Eh ngayon, kung merong liko, tayo liko noon eh. Yung tayo noon, masama noon eh. Na itong mga ito sa Ministry of Reconciliation, na-reconcile itong mga liko. Yung mga nagpakasama, na-reconcile. Na tayong iniisip natin tayong mga banal, na tayong nauna, baka mahuli tayo. Baka itong mga huli, siya pang mauna, delikado po yan. Kaya, based on our duty unto the Lord, this ministry of reconciliation, ang Diyos walang pinipili. Na ang pinakamahal ng Diyos, yung worldly person, yung earthly person, yung pinakamahal ng Diyos. Yes, we agree in any strict person in our time na kaya mong magdisiplina sa iyong pamilya, kaya mong pasundin ang iyong mga anak sa tamang proseso bilang tao, at maporsige mo siya. We respect in every strict person, men and women. Ngunit tayo naglilingkod sa Panginoon,
hindi na po dapat i-apply ang character natin is a worldly character sapagkat tayo ay na-reconcile na ng Diyos. Na dapat ang church ma-reconcile sa tulong ng Diyos, na tayong mga leader, pag-aralan natin, ito bang first day of the week reconciliation na ba ito ng Diyos? O hindi? Hindi. Reconciliation from 1521 century. Hindi po reconciliation galing sa Diyos. So, tayo po ay mag-i-study sapagkat control ang buong daigdig, economics, sistema, okay. So, hingin natin sa Diyos na makalabas tayo sapagkat may scripture, come out from among them. Ang tanong, sa anong paraan ka lalabas? Sa paraan ng tao? Hindi, sa paraan ng Diyos. Kung alam mo, ang mali, lalabas ka. Pero kung nanatili ka na, alam mong mali, ibig sabihin, control ka pa rin. Kayo na rin makapagsabi na talagang hindi kayo para doon. Hindi kayo para dito. Hindi kayo para doon. Amen. Amen. Kaya po, ang pag-aaral, dinidiin ni Paul sa kanyang sulat. Okay. Ephesians chapter 2. Dito po, pinanggit niya sa banal na kasulatan. Ephesians chapter 2, verse 16. Sabi niya po dito, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Sa pamamagitan ng cross, nasa kanya pinatay ang pagkakaalit. Tingnan niyo po ha, 17. Na siya ay naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangangalapit. Sa malayo at malapit, itinuturo ko ang tungkol sa kapayapaan. Ngunit, binanggit po dito, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng cross. Ang cross po na tinutukoy na ito, hindi yung cross na kahoy, kundi yung ministeryo ni Jesus Christ na kailangan niya sundin ang pagsunod niya sa utos ng Ama sa Kanya. Kaya sabi niya, ang pagkain ko ay ang upang gawin ang utos ng Ama. Ibig sabihin, ang cross na ito ministry. Sa time natin, sabi ni Apostol Pablo, ang sino mang hindi magpasa ng cross, hindi siya sa Diyos. Kailangan natin magpasa ng cross. Not by a literal cross, but spiritual cross. In terms of ministry of reconciliation. Yan ang cross. Hindi ang cross ang kaligtasan. Hindi ang kahoy nagligtas sa atin, kundi by the blood of Jesus Christ. Kaya kailangan po magising po tayo at matutunan natin lahat ang tungkol po dito. In verse 17, na siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo from east, north, south, and west. At ang kapayapaan sa nalalapit. Itinuro sa akin at sa inyo ito. O di, panig tayo sa kapayapaan. Tinuro sa atin, nakarating sa atin ang Biblia, nakarating sa atin. Ang Pilipinas nasa eastward na side. Nakarating sa atin to. O, kaya hindi pwedeng ipagmalaki ng sino man na kami may dala ng Biblia, kami may dala ng libro, kaya nakarating sa inyo. Sinabi ni Apostol Paul, itinuturo sa nalalayo at itinuturo sa nalalapit. So ano bang kumalaki natin dito? Lahat ng bagay may ari Diyos. Bakit inangkin ng tao? Yes, salamat sa Diyos, may fellowship, may mga churches na nangaral tungkol sa aral ng Diyos. Pero never tayong mag-angkin na atin. Lahat ang nasayot sa akin, may ari Diyos. So, ang nasa akin sa inyo, gamitin natin sa pagkipagkasundo sa Panginoon. Sa gawain ng Diyos, sa paglilingkod, sa gawain ng Diyos lahat po, gamitin natin yan sa paglilingkod sa Diyos. Pero paglilingkod sa kasambahan, ayaw natin gamitin. Then, sapagkat sa pamamagitan niya tayo may pagpasok ng isang espiritu rin sa Ama. 19, kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga maglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Pag siya na-reconcile na po, hindi na siya dayuhan, kundi tunay na siya ay residence na sa isang lugar. At yung lugar na yan na pinangako ng Diyos, hindi lang sila 4, 5, 6, 7. That we are office of the bishop, more than 13, 14
Board of Trustee. Physically, yan ang bilang. Ngunit, thousands of holy person kasama ng mga yan. And that is the time of our Lord Jesus Christ. Na siyang tinukso after 40 days and 40 nights ng kanyang fasting. Nang siya tinukso ni Satanas, hindi siya natukso. At after nung tinukso siya na hindi siya natukso, pinaglingkuran siya ng mga anghel. Yan po ay mga espiritu. Ang mga apostol, propeta, sa kalagayang espiritu sa panahon natin, kapag ang isang tao na-reconcile sa aral ng Diyos at pinamuhay niya ang aral ng Panginoon, nakipagkasundo siya sa Panginoon, pastor ka man, bishop ka man, preacher ka, ano ang iyong ministry inside the church, pinagyaman mo yan, ipagkasundo ka sa Panginoon, hindi ka nadayuhan kundi isang taong namuhay sa isang lugar na itinakdak ng Diyos. So, the real residence in our time, spiritual and literal, is to believe and follow what is the law and ordinance in our time under the ministry of reconciliation. Kaya sila lang po ang may residence na ma-declare na kayo lang, kayo lang. Wala pong sabitan dyan. Wala pong pakialaman pagdating sa time na yan. Kundi ang Diyos lang ang mag-decide doon sa mga residence person kung saan sila nabilong. Kaya ihanda na po ang ating mga sarili sa time natin sapagkat ang mag-decision ng Diyos. With God, through Jesus Christ. Kaya si paliwanag ni Paul in verse 20 na mga itinayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Panginoon. Binanggit na po lahat, mga propeta, mga apostol, at inilagay na si Kristo doon na siyang Pangulong Bato sa Panginoon. Wala nang iba. Yung pag-aari ng Diyos, through Jesus Christ, na pagdating sa church, na ang church ma-reconcile sa tamang paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lang sapat na magpuri ka sa Diyos, nalangin ka sa Panginoon, nag-devotion ka, nag-worship ka, binanggit mo in the name of Jesus Christ, hindi pa po sapat yun. Kundi, ang pagtiyak na itong ating paglilingkod sa Diyos ay nakasunod talaga tayo. Dati nagmumura ka, ngayon hindi na. Dati nakasimangot ka, matampuhin ka, ngayon hindi na. Dati magalitin ka, mainisin ka, ngayon hindi na. Dati pilosopi ka, ngayon hindi na. Yan ang pagbabago ng Pentecostes time. Sapagkat before Pentecost, ang tao namuhay ayon sa pag-uugali ng kinagisnan. But after Pentecost, ang tao hindi na namuhay doon. Be led by the Holy Spirit, the way you talk, the way he preach the Word of God, share the Word of God, evangelism, missions, lahat ko puro po mentality ng Diyos sa pangunguna ng Banal na Espiritu. And that is the power of Pentecost. So tapusin ang transgression in 70 weeks. So 490, 49 days, tanggalin mo yung zero. Kinabukasan, Pentecost, 50 days. Sa time natin ang tanong, in how many churches in our time? In how many members? Lahat ba yun ay binabaan ng Espiritu? Pastor, leader lang. Kaya pastor lang talaga. Pag nagkasakit, tawag pastor. Problema, tawag pastor. Ibig sabihin ng mga member, walang Pentecostes. So, hindi pa sapat. Ang church, may board of trustee. How many board of trustee? Minsan sa board of trustee, may lasinggo pa, may inom pa, may mga bisyo pa. Isinama sa board. Ang lahat ba ng board ng church, mayroong Pentecostes na? Wala. Eh kung wala, anong mangyayari sa pagpatakbo sa gawain ng paglilingkod sa Diyos? Puro pakiramdaman na lang, walang declaration. Hanggat sa ang mangyayari, kanya-kanya na lang. Kung ano na lang ang magawa, kung ano na lang magawa. Hindi po ganon mga kapatid. Ang Pentecostes time, pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng problema ng tao, wickedness, kabigatan, hindi po yan nasunod, kundi nasunod ng Banal na Espiritu. Not only by physical, also spiritual. Ang banal ay pakasakdalin pa. Ibig sabihin, kung sa tingin mo sa iyong itsura, gwapo at gwapa, ipagandahin mo pa.
Huwag mong tingnan ng itsura, 80 anyos, 90 anyos, ang itsura natin, ayan na, wala natin pag-asa, tanda na. Hindi po. Lalo mong i-make over ang sarili mo, paano maluwalhati ang Diyos, sapagkat ang sabi ng Hebrew chapter 13, luwalhatiin siya magpakailanman. Paano mo siya luwalhatiin? Sa paraan mo, sa paraan ng Diyos, sa paraan ng Diyos. Kaya namatay si Kristo na buhay na maguli para ipakita sa buong daigdig ang tunay na liwanag sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo ngayon, we are followers in Christ. We are Christ believers sa time natin. Paano mo i-make over ang iyong sarili? Ang kasama ng mga banal, yung mga banal ng unang panahon. 2, 3 sa ating pangalan, sabi ng Biblia, ang Diyos na sa kalagitnaan. Bakit 2, 3? Dahil merong thousands of angel kasama ninyo. Mahiya naman tayo sa angel. Amen? Tayong mga churches, tayong mga leader, mahiya naman tayo sa mga banal. Kita ng mga propeta yan, kita ng mga apostol yung galaw natin sa time natin ngayon. Pastor, out kayo sa mundong ito. Hindi kayo sumusunod sa sistema ng tradition. Ang pista namin, 100 sa isang taon. Ang pista nyo, 3 lang. Paano kayo maging masaya? Yan ang question. Eh kung may hinayin na ang iyong tinanggap sa Panginoon, no? Sige, balik na lang ako doon. Hindi, simba na lang ako doon, join pa rin ako pagdating ng panahon. Hindi po, gano'n. Kaya po, sa time natin, ang 3 at 2, ipinakita natin na may kasama tayong hindi nakikita. Itong kasamang hindi nakikita in every churches, ito po yung nag-conserve sa atin kung paano ikaw at ako nag-perform sa ministry ng Panginoon as the ministry of reconciliation. Pag sinabing ministry of reconciliation, ang kanyang duty, hindi po ministry of division, hindi po ministry of argumentation, kundi reconciliation. Kaya po sa time natin, sa ating pong pagsumusama bilang lingkod ng Diyos, sinisikap natin na maintindihan nating mabuti yung salitang ministry of reconciliation. Kaya ang Diyos, ayaw ng Diyos na si Pedro at saka si Apostol Pablo magkaroon ng division tungkol sa circumcision. Inayo sila ng banal na Espiritu. Naayo si Paul, naayo si Apostol Pedro, nagkaroon sila ng reconciliation, and supposedly in our time, yung yabang, yung sobrang pagalingan, matanggal na yan. Dahil pag hindi, may paglalagyan po ang mga tao yan. At kung mayroong paglalagyan, hindi ang tao maglagay sa kundi Diyos. Firstly, in the name of Jesus Christ. Kaya, in-encourage natin lahat ng mga leader, lahat ng mga pastors and bishop, lumuhod tayo sa Diyos, panalangin natin sa Panginoon, na itong nangyayari sa daigdig na ito, seconds lang, lahat na ito mapulbos. Kaya, redeeming the time because the days are evil, and every days, weeks, and months, pag nakita nyo na there is a big opportunity to serve God, lahat ng meron ka, meron ako, gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. And that is the time of the reconciliations of God in our time. Kaya po, ang sabi ng 2 Corinthians, balikan natin. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Sa verse 1, pakibasa sa Tagalog Bible. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, Amen. ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kaya hindi pwedeng gamitin ang pagiging pastor na magdaya sa kapwa. Na ang isang pastor, nagpakilalang pastor, ngunit may mga hidden agenda against the will of God. I advise to those pastors na tumigil na kayo sa ganong pakunwaring pagpakilalang pastor na dinadaya nyo rin ang kapwa pastor. Tigil natin yan. Again, Hebrew chapter 13 verse 21. Hebrew 13:21.
At pakasagdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na napasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailman siya nawa. So, ang declaration po ng resurrection ni Jesus Christ on the first day of the week ay ang pagbigay ng kaluwalhatian sa Ama, na itong kaluwalhatian ko ay magpakailanman. Amen. Na yung bagong pangalan sa time natin, Revelation chapter 2 verse 17, na doon po nakasulat sa isang bato ang bagong pangalan, na ang bibigyan lamang niyan, diyaon lamang tumatanggap. Amen. Ang bawat tumatanggap sa kabanalan at kasakdalan, yan lang po ang bibigyan ng pangalang yan. Nawari ang Diyos ay namamanhik sa mga apostol, sa time natin ay ganun din. Nang sabi ng Tagalog, pag-ibasa sa Tagalog, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, true. Yan na. Well-pleasing in His sight. Mission, gawain, pagpupuri, paglilingkod, pagtulong, panalangin, pagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, well-pleasing in His sight. True. Yan na. True. Jesus Christ. So lahat po. Sabat, true Jesus Christ. First day of the week, true Jesus Christ. Feast of Pentecost, true Jesus Christ. Feast of Tabernacle, true Jesus Christ. Feast of Unleavened Bread, true Jesus Christ. Perfect birth of Jesus Christ in the name of Jesus Christ, through Jesus Christ. First day of the week, seventh day of the week, maging ang New Year sa first month of the year, through Jesus Christ. Lahat yun, through Jesus Christ. Kaya po, ang mga banal na mga tao, mula sa mga propeta hanggang sa mga apostol, hanggang sa ating Panginoon si Kristo, hanggang sa time natin, ang pagtukoy po sa eksaktong paglilingkod sa Diyos, maging lingguhan, maging buwanan, maging taunan, lahat po sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Basahin ko ulit, make you perfect in every good works, to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight. Lahat po na ministry inside and outside of the church that must be well-pleasing in His sight. Ganun po ang nasa ilalim ng ministry of reconciliation, to whom be glory forever and ever. Amen. Amen. So, walang hanggan, walang katapusan ang ating paglilingkod, pagpupuri sa Diyos, at maging ministry of reconciliation, maging sa charity, walang katapusan, maging sa pagtulong, walang katapusan, maging sa pamimigay, walang katapusan, sapagkat God is abundant God. So, ang lahat ng ito ating pinasalamatan, pinapapurihan ng Diyos, na tayo ay binanal sa aral ng Panginoon at pagkasagdaling pa. Sa Diyos po, ang pinakamataas na papuri, and happy first day of the week. God bless Luzon, Visayas at Mindanao.